Alam nyo po ba na ibinulgar o may ibinisto etong si Sir Ramon Tulfo patungkol po dito mga kababayan kay Sara Duterte at sa posibleng pagsipot mamaya ni Zuleika Lopez mga kababayan dyan po sa Senado. At ayon po kay Sir Ramon Tulfo, sabi po dito, dahil dumating sa Senado kahapon, si Zuleika Lopez nagpahanda ng full catering service si VP Sara para sa buong defense team. Naka-schedule kahapon sa impeachment trial ang Chief of Staff ni Sara pero hindi na isa lang because the NBI testimony took the whole day. Sabi pa dito mga kababayan, sabi ni Tweety Bird, hindi papayag si VP Sara or si VP na magutom si Zuleika kaya't punong-puno ng pagkain ng kwartong inilaan para lang sa defense team. Kung pwede pa raw, ayon sa aking Noti Verde o Tweety Bird, ayaw ni Sara na madapuan si Zuleika ng langaw mga kababayan. Biruin nyo kung gaano kamahal ni Sara Duterte etong si Zuleika Lopez. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, nung nabalitaan ni Sara Duterte na inimbitahan o isinabpina ng prosecution mga kababayan at ng Senate Court Impeachment or ng Impeachment Court, etong si Zuleika Lopez, biglang nagpahanda ng napakaraming pagkain etong si Sara Duterte at kung maaari pa nga daw, ayaw daw ni Sara Duterte na madadapuan ito ng langaw mga kababayan. Kasi nga naman, maliwanag na ngayong araw, talagang etong si Zuleika Lopez mga kababayan ang isa sa mga witness na sasalang po mamaya sa impeachment trial ni Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa DZRH News Television na kung saan sabi po dito, Attorney Zuleika Lopez sasalang ngayon sa witness stand. Ayon po dito mga kababayan sa nakita nating balita. Ito, i-play po natin. Sa kamera. Si Attorney Zuleika Lopez sasala ngayon sa witness stand. Pagsentro sa technicalities, pinuna naman ng prosecution. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, hindi dapat gamitin ang clerical errors at mga document discrepancies para pagtakpan ang mga ebidensya sa testimonya ni dating NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial spokesman Zia Alonto Adjong, ang napanood ng publiko kahapon sa cross-examination ay distraction. Grabe mga kababayan yung nangyari kahapon, no? Talagang nakakaantok. Kaya nga, ito para sa akin parang mas maganda pa na sinarbasa mga kababayan niya nagko-cross-examine kahit papaano hindi nakakaantok etong isang abogado ni Sara Duterte, nakakaantok mag-cross-examine, paikot-ikot lang kasi mga kababayan yung itinatanong. Pabalik-balik. Para malihis ang atensyon sa technicalities. Sa usapin naman ng clerical errors, sinabi ni Adjong, dapat tiyak hindi na maahensya ng gobyerno ang accuracy sa preparasyon ng official records pero hindi naman bawat discrepancy ay merong legal significance. Tama. Talalakay at Sister L, ngayong ikalimang araw ng impeachment trial, muling isasalang si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng NBI BARM, sa pagpapatuloy ng cross-examination ni Attorney Mark Vinluan. Pagkatapos ni Lotok ay isasalang si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, matapos ipasubbina ng prosecution. Naniniwala ang prosecution, mahalaga ang testimonya ni Lopez sa paglilinaw sa mga pagbabanta ng Vice Presidente. Sa impormasyon naman ni House Trial spokesman and advisor Robert Ace Barbers, ang magtatanong ay si Attorney Lorna Kapunan, isa sa mga private legal counsel ng prosecution. Ako si Milky Rigunan, nagulat. Si Attorney Lorna Kapunan nagigisa kay Zuleika Lopez. Nako! Eto mga kababayan maliwanag na sinabi po dito na si Attorney Lorna Kapunan ang posibleng gumisa dito po kay Zuleika Lopez mga kababayan mamaya po sa impeachment trial ni Sara Duterte. At saka ang isa pa dito mga kababayan kung titingnan nyo, ibinuking ng abogado mismo ni Sara Duterte ito pong si Sara Duterte. Kasi di ba kung matatandaan nyo may sinabi itong si Sara Duterte na bloodbath. Ngayon yung bloodbath pala nilinaw ng kampo mismo, ng abogado mismo ni Sara Duterte na tumutukoy daw po yun sa pagdurusa ni Sara Duterte. So ibig sabihin yung ipinapakita ni Sara ngayon na kunyari matapang siya,
nagtatapang-tapangan siya mga kababayan. Hindi pala totoo yun. Kasi ang totoo pala, nagdudusa na raw itong si Sara Duterte. So ngayon, ito, i-play po natin itong nakita nating balita. Galing po sa Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito, bloodbath remark, nilinaw ng kampo ni BP Sara. Tukoy ay sariling pagdurusa ng Vice Presidente mga kababayan. So ngayon, ito, i-play po natin. Matapos sumipot si VP Sara sa Senado Ito, pakinggan nyo noong isang linggo, wala pa raw impormasyon ng defense team ngayon kung kailan ulit nila makakausap ang pangalawang Pangulo. Yan ang agenda report ni Jill Sebanda live mula dito sa Senado. Jill, ano ang update? Pinky, ikalawang linggo na nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nililinaw ng kanyang depensa na wala pa rin daw silang naitakdang pagpupulong o pag-uusap pahinggil sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon sa depensa, hindi pa tiyak kung kailan ang personal na pagdalo ni Duterte sa susunod na pagdinig ng impeachment court. Gayunman, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na maghaharap sila o magharap ang Vice Presidente sa mga darating na araw. Hindi, malaking posibilidad mga kababayan na sumipot etong si Sara Duterte pag nakita niyang nahihirapan na yung kanyang girlfriend na si Zuleika Lopez. Di ba mga kababayan, etong si Sara Duterte talagang mabuting girlfriend ito ni Zuleika Lopez. Mabuting kaibigan, ika nga mga kababayan, ni Zuleika Lopez. Ayaw na ayaw niyang masasaktan o makikitang umiiyak etong si Zuleika Lopez kasi ikagagalit niya yon mga kababayan. Magwawala siya pag nakita niya na umiiyak etong si Zuleika Lopez. Kaya malaking posibilidad na pag nakita niyang nahihirapan na itong kanyang girlfriend mga kababayan, malaking posibilidad na sumipot din yan dyan sa Senado. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Wala pa naman kaming nakaset na meeting with her as far as the defense team is concerned. But of course, I wouldn't discount the possibility kung sakaling dumalo siya sa trial. Muli ring tinilakay ng depensa na kontrobersyal na pahayag ni Vice President Duterte tungkol sa salitang bloodbath na naging sentro ng mga tanong mula sa media at mga kritiko. Anila, hindi ito naglalaman ng anumang banta laban sa sinuman. Sa halip, tinutukoy lamang ng Vice Presidente ang sarili niyang pagdurusa at pagiging sentro ng impeachment proceedings. Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya yung tatagas dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned, hindi ba? So what she meant was bloodbath was actually herself. Grabe yun mga kababayan. So ibig sabihin, ang nangyari pala dun sa sinasabi ni Sara Duterte noon pa ha, na bloodbath mga kababayan, yung sinasabing dugo pala na yon, sariling ni Sara Duterte. Kasi siya yung gisang-gisa dito mga kababayan eh. 'Di ba? Siya yung may matinding kalalagyan dito po sa usaping ito. So ibig sabihin yung tumagas pala na dugo kay Sara Duterte pala. Yung tinutukoy niya. At ang meaning ni Attorney Michael Powa, nagdurusa na etong si Sara Duterte. So yung ipinapakita pala ni Sara Duterte na tapang-tapangan mga kababayan, hindi pala totoo yun. Kasi para dito sa abogado ni Sara Duterte, yung bloodbath na sinabi ni Sara, tumutukoy sa sarili niyang pagdurusa. Ibig sabihin mga kababayan, nagdurusa pala si Sara Duterte. Ibig sabihin, kinakabakabahan na pala etong si Sara Duterte at natatakot na. Parang yun ang pinapahiwatig nitong abogado ni Sara Duterte na si Attorney Michael Powa. Nako, Attorney Michael Powa, dapat medyo nagiging maingat ka sa binibitawan mong salita. Baka mamaya mapukpukan na naman ang laptop ni Sara Duterte.
Ayon sa defense team, biktima lang ng mali o magkaibang interpretasyon ang nasabing pahayag at nilinaw na rin daw ito aniya ng pangalawang pangulo sa publiko. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, inaasahan naman ng depensa na sisentro sa mga susunod na araw sa impeachment court sa pagdinig ng mga natitirang artikulo ng impeachment kasama ang pagtukoy. Sabi dito, ano yan? Kasinungalingan lang nila yan. Common sense na lang. Hindi nga po dun sa sinabi ni Atty. Michael Poa, parang ang dating inilaglag niya si Sara Duterte. Kasi yung mga DD tinitingnan si Sara na matatag, malakas at hindi matatakot dito sa impeachment trial na ito. Pero ngayon, since nanggaling na sa mismong spokesperson ni Sara Duterte na abogado niya, na yung tinutukoy ni Sara na bloodbath ay tumutukoy sa kanyang sarili, ibig sabihin, yung ipinagyayabang niyang bloodbath dati, mga kababayan, siya pala yung subject nun. Di ba? Nanakot-nakot pa siya dati, pero sa kanya naman palang sarili, tumama yung sinabi niya. Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Sa pagharap at pagko-cross-examine sa mga saksing ihaharap Nakakahiya to. Mismong abogado may naglaglag sa'yo. ng prosekusyon. Ang tanong ngayon, magpapakita nga ba sa susunod na pagdinig si Vice President Sara Duterte o mananatili muna siyang nasa likod ng legal team? Jill, normally nagkakaroon ng press con ang defense team, hindi ba? Pagkatapos ng pagdinig, meron bang tayong impormasyon kung magkakaroon ng press conference mamaya? Pinky, nauna nang nabanggit ni Attorney Michael Sabi dito, palusot na lang po yan ng abogado. Bahala sila. Pero para sa akin, ang dating kasi inilaglag si Sara Duterte, mga kababayan. Kaya nga, para sa akin, dapat mag-ingat si Atty. Michael Poa sa mga sinasabi niya kasi baka mamaya pukpukin na naman siya ni Sara ng laptop, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Poa na hindi na daw muna sila maglulunsad or magdadaos ng press conference pagkatapos nga ng impeachment trial proceedings dahil meron daw silang importanteng meeting at hindi ito binanggit ni Attorney Poa kung sino yung kanyang ka-meeting. Ngunit sabi niya naman ay babawi daw siya bukas bago magsimula ang impeachment trial sa dalawang araw nitong linggo. Pinky? Maraming salamat, Jill Sevandal. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Eto mga kababayan di ba kung titingnan nyo, napakaraming sinasabi ng mga DD napakarami daw technicalities yung ginawa ng mga taga-NBI kahapon. Pero para kasi sa akin mga kababayan, sa unang pagtatanong ni Atty. Ligutan dito kay Atty. Jeremy Lotoc, lumabas na establish mga kababayan na yung pagbabanta ni Sara Duterte talagang bukod sa hindi niya itinanggi mga kababayan yung pagkontrata niya sa assassin, maliwanag din naman mga kababayan na mananatiling threat yon, still a threat, absolute threat mga kababayan, ika nga itong ginawa niyang pagbabanta at wala nang pagtatalunan patungkol po dyan kahit pasabihin ng mga kaalyado niya katulad ni Panelo mga kababayan na conditional yan, maliwanag naman na na-establish kahapon na matinding banta talaga yung sinabi ni Sara Duterte. At saka ang isa pa dito mga kababayan, kung pakikinggan natin yung sinasabi mismo ng mga expert mga kababayan, wait lang na next ko. Ngayon pa lang ay Yan mga kababayan. Eto, yung sinasabi nga mismo mga kababayan nitong si Atty. Howard Calleja, ngayon pa nga lang, kung titingnan natin mga kababayan, talagang kahuna-kahuna itong si Sara Duterte. Dahil sabi nga dito, yung grave threats laban po kay Sara Duterte maaari pang umakyat sa kasong sedisyon mga kababayan. So ngayon ito, i-play po natin. Kahuna-kahun nga si Sara Duterte dito. Kaya para sa akin, yung sinabi ng abogado mismo ni Sara Duterte na si Atty. Michael Poa mga kababayan, talagang yung sinabi ni Sara na bloodbath, siya talaga ang lalangoy sa sarili niyang dugo mga kababayan. Bakit? Kasi kahuna-kahon siya dito Dito pa lang sa Article 4 ng impeachment mga kababayan laban kay Sara Duterte, kahuna-kahuna po talaga siya dito. Hirap na hirap nga yung defense team ni Sara na pabulaanan ito mga kababayan, wala nga naging pagtanggi Diba kung titingnan nyo nga nung tinanong ni Senator Judge Bam Aquino
Kung itinanggi ba ni Sara Duterte, kung may nakita ba kayo na itinanggi ni Sara Duterte yung pagkontrata niya ng assassin? Wala. Kasi totoo mga kababayan at hindi niya itinanggi yan kailan pa man. Ano po, so ngayon ito, i-play po natin. Ngayon pa lang ay pwede nang makonvict si Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Howard Calleja. Ito ay dahil daw sa napatunayan ng hindi minanipula at tunay ang kanyang video statement Diba? kung saan pinagbantaan niya ang buhay ng first couple. Dagdag pa ni Calleja, posibleng lumala pa ang kaso ng bise. Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Attorney Calleja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontratang ang hitman, si VP Sara. Kasi mga kababayan, ito na lang yung tingnan nyo. Di ba sinabi dito ni Attorney Howard Calleja na talagang ngayon pa nga lang, kung ngayon yung pag-uusapan masasabi na convicted etong si Sara Duterte dito sa usaping ito. Kasi nga kahon na kahon talaga etong si Sara. Lalo na kung mapapatunayan pa na kumontrata talaga siya ng assassin, mga kababayan. Make a threat and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang... Hindi kailangan maglabas ng baril. Hindi kailangan maglabas. Kasi pag lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition. Dagdag pa ni Calleja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at Yung mga kababayan Pilipino po natin, press 1 nga sa nagsasabi na kahon. Etong si Sara Duterte sa usapin ng Article 4 ng impeachment po laban sa kanya. Press 2 sa mga nagsasabing hindi. at inamin na ito mismo ng depensa. Siguro naglolokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say. Ito nga mga kababayan, ito mismong si Atty. Michael Powa nagsabi. Ito ulitin natin yung statement niya. Ano yung sabi dito? Naglolokohan kung i-deny nila yung naging yung ginawa ni Sara Duterte. Ito i-play natin. O ng depensa. Lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon Pakinggan nyo, at inamin na ito mismo ng depensa. Siguro naglolokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta ng korte, di ba? Palagay ko kung ito po'y nasa korte, ay Di ba mga kababayan? Sabi nitong isang DD shit, naging bangag vlogger na rin pala ito. Paano nyo ganasabing bangag? Mismong yung abogado nga ni Sara nagsabi, naglolokohan na lang tayo kung itatanggi natin na walang statement na ganun. O hindi niya sinabi yung statement na ganun, mga kababayan, ni Sara Duterte. Mismong abogado niya na nagsabi na totoo talaga yung mga binitawan ni Sara Duterte'ng salita, totoo talaga yung nasa video. Ang ine-expect nga natin dito, itatanggi nila yan Pero dito mga kababayan, walang pagtanggi. Mismong spokesperson ni Sara Duterte na nagsabi na maglolokohan lang kung itatanggi pa yan. impeachment na talaga siguro I mean based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po'y political exercise. So anong inyong prediction dyan? Kung akong tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Tama! Klaro po yun na mula dun sa last week na May malis, kita nyo naman, may malis mga kababayan dahil sinadya talaga ni Sara Duterte'ng sabihin nyo, nagsalita pa siya ng no joke. Yung intention niya mga kababayan, kita nyo rin naman. Kasi pagka nawala ang presidente, na-wipe out niya ang presidente mga kababayan, naalis niya sa landas niya, sino ba ang papalit sa presidente? Di ba siya? Kaya kita nyo yung intention mga kababayan At saka kita nyo talaga may malis dahil ginawa niya. Sinabi niya talaga at sinadya niyang sabihin yun. Di nga daw siya nagbibiro na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung
siya yung vice president, motive to Tama. to succeed. So klaro po 'yon. So yun po ay napatunayan sa akin pong opinion as far as last week is concerned. Pero ayon kay Calleja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya. Kung ikaw meron niyang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance. Eto mga kababayan na, kaya para sa akin dapat talaga isabina ng Senate Impeachment Court etong si Princess Maui. Kasi unang-una mga kababayan, ang gusto ng depensa patunayan yung Oplan Romanov laban sa mga Duterte mga kababayan. Pero kung titingnan po talaga natin, paano mapapatunayan yung Oplan Romanov laban sa pamilyang Duterte kung hindi isasabi na yung mismong nagsabi at nagtanong kay Sara Duterte nung about dyan. Kaya nga para sa akin, kung magaling-galing yung defense team, pasabihin nyo na. Etong si Princess Maui na vlogger na nagtanong ng tungkol sa ganyan dito kay Sara Duterte. Ano po, para malaman natin kung saan niya ba nakuha yung balita na yan at kung paano niya narinig yan mga kababayan. But ang tanong dito, at kung totoo ba yan o kwentong barbero lang ni Princess Maui. valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung to investigate or to check the validity of it? Manatiling nakatutok. Ayan di ba maliwanag? Kung ngayon pa nga lang yung pag-uusapan, talagang si Sara Duterte, ano na to mga kababayan, ika nga, talagang kahuna-kahuna. Sa madalit salita, convicted na ito dapat ngayon pa lang dito sa usaping ito. Pero dahil nga dinadaan sa tamang proseso, maliwanag mga kababayan na marami pang pagdadaanan ito bago pa lumabas yung resulta kung siya ba ay makukonvict or ma-acquit. Ano po? So ngayon, pakinggan natin. Tuloy natin dito sa sinasabi ni Panelo mga kababayan na definitely wala daw pong assassin. So ngayon, ito i-play po natin. Attorney, yung naging testimony ni Lotok ngayon, ni Agent Lotok, ano mainly ang na-prove doon? Ang na-prove doon, sagutin natin itong si Willie Gok. Ayan, nakakaintindi ba kayo ng salita ni BP Sara pag pinatay siya, etc., etc.? Gusto mong palabasin na conditional threat yan. Kahit pasabihin ninyong conditional threat yan, still a threat. Pagbabanta pa rin yan. Ang pinag-uusapan dito, yung ginawa niyang grave threat. Yung ginawa niyang pagbabanta. Hindi pinag-uusapan dito kung conditional ba yan, etc. Ang pinag-uusapan dito, yung ginawa niyang pagbabanta at maliwanag na bago pa mangyari yung kanyang press con, may kinontrata na siya. Kasi nga sabi niya, may kinausap na siya mga kababayan na tao na kapag itinumba siya, itumba itong presidente, first lady at itong former house speaker. Ibig sabihin, nakahanda na itong si Sara Duterte at may pinirepare na siya. May kinausap na siya na tao at maliwanag doon mga kababayan na kung titingnan po natin, sabi ko nga po sa inyo, may bisa ang salita ng pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, lalo na at vice presidente yan. Halimbawa, may mangyari kay Sara at hindi naman ang presidente, ang first lady at ang former house speaker yung may gawa, di kawawa naman yung tatlo. Itutumba nung taong kinausap niya kahit hindi naman yun yung may gawa sa pagkawala ni Sara Duterte, halimbawa. Diba mga kababayan? At saka yung sinabi niya pwedeng makahikayat yan ng matinding kaguluhan, lalo na at may katulad mo, Willie Gok na bobo at bulag kay Sara Duterte. Diba? Anyway, na kahit mali na, nakikinig ka pa rin. Diba? Anyway, tuloy pa natin. nag-imbestiga sila, pero hindi malalim ang investigasyon. Yung mga dapat nilang imbestigahan, lumalabas, hindi nila imbestigahan. Pangalawa, yung sila nagdetermina kung may crime nga o hindi. Hindi nila, kasi paiba-iba sagot, di ba? Pinupunto na isa. Okay, tamo, ikaw, Attorney Salvador Panelo, nalilito ka rin sa sinasabi mo. Kasi alam mo naman sa sarili mo na mahirap talagang i-deny yan. Lalo na't mismong si Attorney Michael Powa na nga nagsabi na maglolokohan na lang kung i-deny pa yon yung mga sinabi ni Sara Duterte na ginawa niyang pagbabanta sa buhay ng presidente, ng first lady at ng former house speaker. Senator,
conditional, tapos naging absolute. Ano ba talaga? Ang gulo ninyo. Parang gano'n ang ano eh. Kumbaga hindi sila consistent. Pero when you say hindi malalim, may na-prove hindi lang malalim? Is that what you're saying? Wala silang na-prove kasi Kita mo. Naniniwala ba kayo mga kababayan dito? Wala daw na prove. Itong prosecution mga kababayan dito sa ginawa ni Sara Duterte. Ay sa kanya ha. Para sa atin mga kababayan, siguro naman yung mga kababayan Pilipino natin, hindi naman kayo bulag. Nakita nyo naman mga kababayan na talagang ayan yung video ni Sara Duterte, nagbanta siya. Sinasabi ng mga bobong taga-suporta niya na conditional yan, conditional threat. Pero ano ba yung ginawa niya? 'Di ba pagbabanta, absolute threat mga kababayan yung ginawa niya. Kaya nga ito wala nang pagtatalunan dito kahit pa sabihin na hyperbole, hypothetical, conditional o kung ano pa mang itawag diyan ng mga taga-suporta ni Sara Duterte, maliwanag naman na pagbabanta yan. Absolute threat nga mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Diba ang iniimbestigahan nila supposed to be Yung threat. yung threat. Pero doon sa threat na yon, ang importante doon yung assassin eh. Doon nga sila nagko-concentrate eh. Pero hindi nila naprobahan yun. Nung hindi nila naprobahan, Tinanong nga ni Senator Risa Ontiveros yan kay Attorney Jeremy Lotoc kung kailangan bang i-prove na may assassin para masabi na ano yun? Para ma-prove yung ginawa ni Sarang pagbabanta. Ano ba yung sagot ni Attorney Jeremy Lotoc? Hindi na kailangan yan kasi nga maliwanag naman na yung pagbabanta ni Sara Duterte ay kitang-kita doon sa video mga kababayan kung saan pinagbantaan niya ang presidente, ang first lady at ang former House Speaker. Medyo aakit nga lang yan mga kababayan sa ibang kaso kung mapapatunayan pa na may assassin talaga siyang kinontrata. At saka maliwanag naman na hindi po itinanggi ni Sara Duterte yung sinabi niyang kumontrata siya ng tao mga kababayan para itumba ang presidente, ang first lady at ang former House Speaker. Sige, yung mga didisit dyan, kung magaling kayo, maghanap kayo ng video ni Sara Duterte na itinatanggi niya yon. binabago nila ang kanilang naratibo. Hindi, kasi may banta, seryoso, galit siya eh. Kaya naniniwala kami talagang totoong ginawa niya yun. Lalo pa vice-presidente siya. Hindi naman yun ang pinag-uusapan. Ang importante doon, kaya na sinabi ko noon, yung circumstances kasi na ino-oppress siya pagkatapos may tangka sa kanya, yun talaga nag-trigger ng galit niya eh. Kaya, nung malaman niya, putang lang, papatayin ako itong mga ito. Parang tinakot niya rin. Pag pinatay niyo ako, patay ko rin kayo. Hindi naman crime yung ganun. Ay! Kaya galit na galit siya. So pwede pala, eto sabi ni Panelo, ayun hindi naman daw pagbabanta yun. Hindi daw pagbabanta yun mga kababayan, hindi daw crime yun para sa kanya. O di pwede pala ako lumabas dito mga kababayan pag galit ako. At sabihin ko sa mga kapitbahay ko na pag hindi kayo tumigil, pagpapapatayin ko kayo lahat. Pwede pala kayo lumabas mga kababayan, oy, mga nanonood sa atin. Yung 921. Pwede pala kayo lumabas sa bahay nyo eh. Pag galit kayo, tas pagbabantaan nyo yung mga kapitbahay nyo, hindi pala krimen yan. Sabi ni Panelo mga kababayan, ibig sabihin, wala kang pananagutan dyan. Pero, hindi naman crime yung ganun. Hindi daw crime yan. Ibig sabihin, pag nagbanta ka, takutin mo yung mga kapitbahay mo, sabihin mong itutumba mo mga kababayan, hindi krimen yan. Wala kang pananagutan dyan. Kaya galit na galit siya. Yun talagang galit ni Inday Sara. Pero definitely, walang assassin. Kung meron yun, na-investigahan na nila. Diba? Ayan mga kababayan ito isave nyo tong video ni Panelo. Tapos pag galit na galit kayo, asar na kayo mga kababayan, lumabas kayo ng bahay, pagbantaan nyo yung mga kapitbahay nyo. Pag sinabi ng mga kapitbahay nyo mga kababayan, kakasuhan kita, pinagbabantaan mo ako ng ganyan. Sabihin mo, ayan sinabi ni Atty. Panelo, hindi daw krimen yan. Ibig sabihin, wala kang pananagutan pag nagbanta ka. Pwede nyong gawin yan mga kababayan kasi sinabi niya hindi daw krimen yan. Pag galit na galit ka, nagbanta ka, hindi daw krimen yan. Di wala kayong pananagutan. Absuelto pa kayo, nakakuha kayo ng idea kay Panelo. Ayan Di ba mga kababayan, ito nga yung mahirap dito. Sabi ko nga sa inyo, kahit gaano ka kagaling na abogado, pag mali pinagtatanggol mo,
sablay ang sasabihin mo. Totoo yan mga kababayan. Kahit gaano ka kagaling na abogado, pag mali yung ipinagtatanggol mo, sablay lagi yung sasabihin mo. Kaya nga sa totoo lang, bilib ako doon sa isa kong kaibigan, mga kababayan, na abogado na bago kumuha ng kaso, tinatanong muna yung kliyente niya. Yung totoo, magsabi ka ng totoo. Guilty ka ba? Or hindi? Pag sinabi na guilty at nakomit niya yung crime na gano'n, sasabihin ng abogado ko, nung abogadong kakilala ko mga kababayan, yung kaibigan ko, sasabihin nun, tutulungan na lang kita para mapababa yung sintensya mo. Hindi kita pwedeng ipagtanggol sa ganyang klase ng sitwasyon na alam ko naman sa sarili kong guilty ka talaga. Diba mga kababayan? Buti pa yung mga ganong abogado. May prinsipyo. Yung ganito, alam na nga mali yung ginawa ni Sara Duterte, kinukonsinti pa. Saan nga ba naman nagkatala? Hindi daw krimen yun. Di pwede pala natin gawin yan. Pag mainit ang ulo natin, pwede tayo lumabas, magwala-wala tayo sa labas, sigaw-sigawan natin yung mga kapitbahay natin at pagbantaan natin na itutumba natin dahil hindi krimen yun, sabi ni Panelo. Anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo tungkol po dyan sa sinabi ni Panelo, mga kababayan, at kung ano po masasabi nyo tungkol po sa revelasyon ni Ramon Tulfo, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.